Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon po ay July 22. Bali, napilitan po lang po ako gumawa ng isang video para naman po mailabas namin ang amin mga saloobin ng mga OFW dito sa Saudi Arabia. Ito po ay actually mga kabayan, puyat pa po ako. Puyat kami kasi alam mo dito sa Saudi Arabia sa mga OFW, ang amin lang paraan para malaman namin kung anong nangyayari, ano ang kalagayan dyan sa Pilipinas ay nanonood lang kami ng mga video sa YouTube, yung mga balita kung ano man nangyayari dyan. So hindi naman lingid sa ating kalaman na maraming hindi nakakatuwa na mga napapanood natin ng mga balita. Pero ngayong araw, kanina madaling araw, medyo kulang kami sa tulog dahil napanood namin itong video ko ng ating Pangulo na according to them, allegation nila na ito daw yung video na naggamit ng pulburo ng ating Pangulo. So actually matagal na namin itong naririnig dito sa ibang bansa, dito sa Saudi Arabia, siguro mga almost 2 years na. Nung una nagdududa kami kasi alam namin, alam mo naman yung mga kwento, hindi lahat yan dapat paniwalaan, marami dyan paninira or gawa-gawa lang. So nung napanood namin kagabi yung video, unang napanood namin yung video, actually inabangan namin ito kasi nababasa namin kasi matagal na namin nagre-react kami nito noon pag nabibigkas yung pangalan ng ating Pangulo, nagre-react kami doon. Ilabas nyo niyo yung video, hindi yung puro lang kayong ngak-ngak, puro lang salita, puro lang kayo pananakot, puro lang kayo aligasyon. So nung nakita namin ito na mga announcement na ilalabas, inabangan namin. Actually hindi kami nag-abang sa SONA. Okay? Hanggang ngayon, di pa na namin napapanood kung ano ang SONA, na anong nangyari sa SONA. Okay? Mahabang istorya yun. Ngayon, inabangan namin ito mga kababayan. At naipalabas nga doon sa Maisog Rally sa LA, sa USA. Ngayon, nagulat kami kasi hindi naman natin sabihin na magsasabihin natin na siya nga. Na mukhang nakita namin kahawig. Kasi nung unang palabas nila, malabo pa eh. Nakita namin na may pagkahawig nga kay Pangulong Marcos itong video na lumabas. So alam naman niyo siguro, napanood niyo naman siguro. So hindi naman sabi na naniniwala kami or sinasabi namin totoo yung video na yan. Pero out of curiosity sake, nagtatanong kami ngayon. Actually dito sa Saudi Arabia, nag-uusap-usap kami mga OFW, masyado kaming demoralized. Alam niyo bakit? Kaming mga OFW, hindi sabihin na kagustuhan namin nagpunta rito. Napilitan lang po kami dahil ang totoo po niyan, parte po sa akin bilang OFW, almost 14 years na ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Nagkasakit na po ako. So dumating ang punto na gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, doon na lang ako manirahan sa Pilipinas magtrabaho. Dahil nga ang hirap ng kalagayan ng OFW. Okay? Ngayon, nung 2020, nagkasakit po ako, umuwi ako ng Pilipinas, pinauwi po ako. Nag-try ako magtrabaho dyan sa Pilipinas. Kinikwento ko lang muna kung bakit kami, ano ang rason kami namin, bakit kami naging OFW. Nagpilit ako after 12 years na nagkasakit ako, napauwi ako sa Pilipinas. Ngayon, pinilit ko magtrabaho dyan sa Pilipinas kasi ayaw ko na nga bumalik sa abroad. Noong 2021 hanggang 2022, nagtrabaho po ako dyan bilang safety officer kasi ang profession ko po ay safety officer. Ngayon dito trabaho ko is senior safety officer. Ngayon po, doon sa more than 1 year, almost 2 years ako nagtrabaho dyan, naranasan ko ang hirap talaga na magtrabaho dyan sa Pilipinas. Hindi kaya tustusan ang pangangailangan ng ating pamilya, lalo na kung may mga estudyante ka. So ibig sabihin, yung income, hindi kaya tustusan ang pamilya. So napilitan po ako bumalik kahit labag sa kalooban ko, bumalik po ako dito sa Saudi Arabia kahit matanda na ako dahil nga gusto ko i-survive ang aking pamilya. Ngayon, di po nawala sa akin pangarap ang balang araw manirahan ng permi sa Pilipinas na kasama ang aking pamilya. Kasi sa tagal ko na nag-abroad, namimiss, lumaki na lang yung mga anak ko na hindi ko nakakasama. Nakakayap.
at wala tayong magagawa dahil responsibilidad natin, buhayin ng ating pamilya, na hindi ako umasa sa pamahalaan, hindi ako umasa sa mga politiko. Ngayon po, ito ang issue naman po na sabi ko nga, nawawalan kami ng pag-asa na ang aming pangarap na manirahan ng tuluyan sa Pilipinas. Alam niyo yung bakit? Dahil isa nangyayari ngayon sa ating Pilipinas, sa ating gobyerno. Okay? Ngayon po, itong lumabas na video ng pulburon daw, na nagpupulburon, nakita ko malinaw kamukha po, hindi ko sinasabing siya, kamukha po. Ngayon po, nasasaktan ako dahil Pangulo natin yan Nasasaktan ako dahil pilit kong pinapaniwala ang aking sarili. Naniniwala ko na balang araw aayos din ang ating Pilipinas. Balang araw magiging maganda rin ng tirahan ng mga Pilipino na. Balang araw ang Pilipinas ay maganda ring uwian ng mga OFW na ayaw na mag-abroad. So pinipilit ko sa aking sarili na nalulungkot po ako dahil alam nyo ngayon kasi ang mga Pilipino hindi tulad noon na nabubula natin kasi may mga isip na tayo, hindi tayo nadidiktahan. Ang isip natin ngayon hindi na nakokontrol. Okay? So itong video na to na lumabas, kanina napanood ko naman kasi kahit puyat ako, pumasok ko sa trabaho. Habang nagtatrabaho ko, pinanood ko yung opinion naman na galing sa government. So napanood ko yung kay Secretary Abalos na kanyang press con na pinabubulaanan nila ito daw ay fake. Ito daw ay gawa-gawa lang at hindi ito totoo at hindi si Pangulong Marcos. So panoorin po itong video na to kasi ito yung kanina lang ito na pahayag nila. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa ating mga kaibigan galing sa media at ladies and gentlemen, magandang hapon po. Ngayong hapon, kasama po ang ating Chief PNP, si General Chief PNP Francisco Marbil. And of course, sa aking kanan po, si General Matthew Bacay, ang ating Director for Investigation and Effective Management. At sa kaliwa naman, si General Cariaga po. Siya po ang head ng ating anti-cybercrime. Bakit po kami ngayon nagkakaroon ng press briefing? Ito po ay tungkol sa kumakalat na video, tungkol sa isang video na ang larawan ay ang ating mahal na Pangulo raw. Allegedly ang ating Pangulo raw, President Marcos, kumakalat po ito. Nilakas po ito kung di ako nakakamali sa ibang bansa at ngayon po ay nagiging viral po ito. Gusto lang po namin gumawa ng statement, ako mismo at of course General Marbil, mamaya makasalada. Pero sa aming dalawa, sa pagtingin namin sa video, hindi ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na kakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Can we show it in the screen please? Okay. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tignan nyo ang tenga. Tignan yung maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambi, earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon, sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Iniulit ko, ako mismo personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito sabi ko wala ito. Kayo na mismo maghusga. Tingnan nyo itong maigi itong larawan na ito. Kaya nga ito ay of course I'm requesting, I'm asking our Chief PNP General Marbil
together with the General Bakay and of course General Cariaga, to immediately create a task force to probe this issue, no? Talagang imbestigahan nilang maigi ito. Probably tawagan nila at they coordinate also with the ICT, no? At kung anong findings dito, no, malaman kaagad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala, no, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities, no. Yun lang po ang aking masasabi sa isyong ito. At itong larawan na ito, tignan niyong maigi, maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa nangyayari ngayon, no? Tignan niyo ang layo ng itsura, ang layo po, no? Okay, so ito po iimbestigahan ng ating kapulisyahan. Okay. So napanood ko rin tong press con ng ating National Defense Secretary, DND Secretary na si Sir Gibo. So ayan din na ang kanyang pahayag na hindi rin totoo. Pero mga kabayan, bago ang magpatuloy, gusto kong panoorin muna natin ang pahayag ng ating Defense Secretary. Kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Pasensya na po kayo kabayan, baka iniisip ninyo na pro Duterte kami o anti-Marcos. Well, hindi po. Ako po ay patuloy na naghanap ng katotohanan. Patuloy na naghanap kung ano ang totoo. So hindi kami nabubuhay diyan sa mga parti-partido kasi hindi po aayos ang ating bansa kung mayroon tayong pagkagrupo-grupo. Kailangan natin ng pagkakaisa. So wag niyo pong sabihin na nagsasalita ako rito dahil kontra ko kay Marcos o kakampi ko si Duterte. Dahil po karapatan po namin mga Filipino, lalo na kami mga OFW, na hindi naman lingid sa kalaman natin na kami rin ay nagbabayad ng tax sa gobyerno natin. So may karapatan kami na magsalita, may karapatan kami magtanong, at may karapatan kaming malaman kung ano ang katotohanan. So ang sabi kanina ni Secretary Abalos, hahabulin nila. Tama po yun. Alam niyo bakit? Gusto namin makitang mga Filipino kung ano ba talaga ang totoo. Dahil kung gawa-gawa lang po ito, habulin nyo, kasuhan nyo, ikulong nyo. Hindi kami dyan konforme sa kanilang ginagawa kung talagang mali yan. Okay? So, kung talagang gawa-gawa lang yan, alam nyo ng batas, di na ninyo kailangan na, kasi kayo, kaya nga kayo nandyan dahil hindi dapat kayo maging ignorante sa batas. So, alam nyo yan. So, kung peke man yung video na nilabas na pagsira kaya sa ating mahal na Pangulo, gawin nyo ang nararapat gawin para itong mga tao na ito na sabi nyo naninira sa ating Pangulo ay managot sa batas. Ngayon,
Ito yung issue na isa. Alam niyo bakit nagtatanong kami? Dahil sa ngayon, nalilito na kami mga OFW. Nalilito na mo kami in the sense na parang hindi na kami basta-basta naniniwala. Nagre-research na kami mismo. Kami na mismo nagre-research. Kahit sabihin nyo ganito, may sarili kaming paniniwala sa aming sarili dahil nag-iisip na rin kami, nagre-research kami. Ayaw lang namin mag-rely sa mga sabi-sabi sa mga napapanood. Nagre-research kami. Okay? So, eto. Kung bakit kasi nagtatanong na kami dito sa issue ng Pulburon video. Dahil nga, nung January 28, si Tatay Digong, alam nyo, aminin natin sa hindi, si Tatay Digong nirerespeto yan ng mga OFW na katulad namin. Dahil si Tatay Digong ay naging totoong presidente. Wala kaming hinaing noong kay Tatay Digong na hindi niya nasagot. So nakita namin ang kanyang trabaho bilang presidente noon na hindi siya nagpabaya at hindi siya totoong tao siya, palamura lang siya. Totoo yan, palamura lang si Tatay Digong. Pero totoo siya. Sa 14 years ko dito na pag-abroad, during sa term ni Tatay Digong, lalo na pag-uwi ko noon na may sakit ako, ang ganda ng pagtrato sa amin ng pag-uwi kami. Nung umuwi ako na may sakit kami, nung pandemic, nasa 5-star hotel pa kami noon. Doon kami hinausing sa 5-star hotel. Naka-quarantine kami sa 5-star hotel. May mga nurse pa at doktor. Doon pa lang. At pagbaba pa lang namin sa airport, grabe ang asikaso sa amin. So, na-feel namin yan. Marami kaming naramdaman na nagpapatunay na dapat lang talaga hangaan si Tatay Digong at paniwalaan. Pero hindi ibig sabihin noon na lahat ng sasabihin niya ay paniniwalaan namin. Pero kung sa kredibilidad lang naman ang pag-uusapan, sa iba dyan na ikukumpara, ay maniniwala kami kay Tatay Digong. Pero ito kasi ang issue, bakit na ako ito na topic? Noong January 28, mayroon siyang speech doon sa Rizal Park sa Davao City. Nung rally yata yun. Nandito pa yung isang video clip ng kanyang speech na mayroon siyang aligasyon about sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin nyo po, ayoko ako magsalita, panoorin nyo na lang po ito. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. So, bukod pa dyan mga kabayan, sa speech ni Tatay Digong, marami naglabasan itong kay Jonathan Morales. Okay? Mga allegation, mga accusation ni Jonathan Morales. Sinusubaybayan namin yan dito sa ibang bansa. Ngayon po, balik po tayo doon sa pronouncement ng ating side sa gobyerno, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ni General Marbel Bayon ng Chief of Staff at saka kay Secretary Abalos. Nahahabulin nila. Pero kaming mga OFW, magbibigay lang kami ng opinion sa inyo. So, bakit kaya kailangan pa na, bago sana natin habulin yung mga nagpapakalat ng video, total may landline naman kayo, may number naman kayo sa ating Pangulo. Bakit hindi natin tawagan ang ating mahal na Pangulo at itanong sa kanya kung siya ngayon? Diba? Kasi marami na nagsasabi Yung mga nagsasabi na gumagamit gumagamit daw kuno ng pulburon ng ating Pangulo, andyan pa ngayon, hindi pa nakakulong, hindi pa nakakasuhan. Ang dami, napapanood namin yan sa YouTube. Hindi pa sila nakakasuhan. So, ilang taon na, halos mahigit isang taon, magdadalawang taon na tinatanong ang ating Pangulo. Ang nakikita lang namin na reply niya ay ngiti lang, tawa-tawa lang. So, siguro, para hindi tayo masyadong magpagod, okay lang yun, karapatan ninyo yun dahil nasa gobyerno kayo na ipatupad ang batas. Pero, di ba pwede natin, kami sa mga opinion namin mga OFW, sabi nga ng ibang kasamahan namin dito na OFW,
Magkakasama sila, nagkakausap sila, any moment, pwede nila tawagan sa telepono ang ating Pangulo. Dahil kung sinusundan namin ang pangyayari kay Kibuloy, ito si Kibuloy, di ko gusto ang kanyang doktrina. Nagre-respeto lang ako kay Pastor Kibuloy dahil alagad siya ng Diyos. Nung nagkaroon siya ng patong sa ulo na 10 million, ang bilis nakasagot ng ating Pangulo. Di ba ang bilis? Ipinagtanggol niya ang DILG, si Secretary Abalos. So ngayon naman, kung kaya niya, kung gaano kabilis siya ipagtanggol ang kanyang mga tauhan, ang kanyang sekretary, dapat ganun siya kabilis ipagtanggol ang kasarili niya kasi sarili na niya ang nakataya doon. Yung karangalan na niya bilang tao at bilang Pangulo ng ating bansa, na kami lahat ay nakatingin sa ating Pangulo. So dapat mas mabilis pa dapat siya sumagot sa mga isyu na yun. Di ba? Kasi kung sasabihin lang natin, hahabulin namin yung nagkakalat ng video. By the way, itong video pala, may papakita ko sa yung video clip na nagpapatunay na authentic daw yung video na yon. So, opinion din nila yun. Kasi natural, sila na yung naglabas ng video, sasabihin, authentic yun. At sabi pa nga nila, mayroong pagkadugtong yan, full video. So, ganun po ang atin. Kumbaga, wag po natin lituhin ang Pilipino. Wag niyo po kaming lituhin kahit sino sa inyo. Kasi ang gusto lang namin dito, lumabas ang katotohanan. Dahil po sa dami ng problema ng ating bansa, dapat isa-isa, dapat may kasagutan tayong, may solusyon tayo. Hindi yung iniiwan natin na para tayong, iniiwan natin na parang matalinghaga lang, na bigla silang naglaho. Okay? Kasi alam niyo bakit? Ito pa yung di namin makalimutan eh. Yung the biggest drug haul na nahuli daw ng mga pulis. Yung sa Batangas na almost 2 tulinada. Yung nalala ko yun, yung nagkaroon na nahuli na nandun pa nga ng ating Pangulo. Almost 2 tulinada na siyabo na nahuli sa Batangas. So tahimik, biglang tumahimik. So nagtataka kami dito sa ibang bansa. Asan ang balita noon? Nasabi nila ito yung pinakamalaking huli. Kumbaga. So dapat pagtuunan ng pansin, ano nangyari? Tahimik. So, ito po yung sinasabi namin na katulad ng issue sa Pangulo natin ang nai-involve. Nasasaktan po ako. Aminin ko sa inyo, ang ating Pangulo ay half-waray yan. Waray ako. Taga-Samar po ako. At waray po yan ang ating Pangulo dahil ang mother niya ay waray. Nasasaktan po ako dahil pinaglaban ko siya. Ilang years sila na tawag nito, sinisiraan ng social media, pinagtatanggol namin dahil nga alam namin ang tatay nila, ang pamilya nila. Dahil nung panahon ng tatay nila, masagana po ang Samar noon, Samar Leyte. Mahal po ng tatay nila ang Samar Leyte. So nalulungkot po ako dahil pinipilit ko ipagtanggol ang ating Pangulo. At sana naman sa ating Pangulo, kung naririnig mo man ako o napapanood mo man ako, ipagtanggol mo naman ang iyong sarili. Ipagtanggol mo naman. Kasi nakikita namin, ang bilis mo magtanggol sa iyong mga tauhan, sa inyong mga sekretary. Pero sana sa iyong sarili, ipagtanggol mo naman, mahal na Pangulo. Gusto po namin ng kasagutan kung totoo ba ito o hindi. Dahil ito hindi na biro-biro, serious na po ito. At kung hindi man, dapat patunayan natin ng ating kapulisan, ng mga otoridad ng gobyerno, kung hindi man ito totoo na video na kumakalat, ay dapat gumawa tayo ng aksyon at makulong, managot ang mga dapat managot. Yun lang po mga kababayan, dahil sa totoo lang, kaming mga OFW, kung pwede lang kami makatulong sa kahit anong paraan, tutulong kami. Dahil ang totoo niyan, hirap na hirap ang ating mga pamilya dyan sa Pilipinas. Pilit namin gustong umuwi, pero hindi kami makauwi dahil nga, walang mayayari dyan sa Pilipinas kung nandyan kami. Dahil hindi kaya mabuhay ang mga kikitain namin dyan pag dyan kami nagtrabaho. I hope hindi nyo po ito'y kasama na aking video. Patuloy po kayong magsubaybay dahil kami po, patuloy din kami magsasaliksik sa katotohanan. Wala po akong grupo na kinakampihan. Ang akin lang po ay hinahanap lang namin ang katotohanan. Nagre-research po kami dahil ayaw na namin na kung ano-anong ipapasa sa amin ng mga kwento. Hindi kami basta-basta naniniwala. At sana po, itong video na ito, nagawa ko po ito bilang isang Pilipino, bilang isang taxpayer.
bilang isang nagmamalasakit sa ating bansa, at hindi po sana ninyo ito'y ikasama. Maraming salamat po at God bless us all. God bless the Philippines.